Magandang araw po muli sa inyong lahat ng nakikinig at nanonood sa ating video testimony. Ang ating pong title ngayon is yung Grab the Opportunity. Yung tungkol po kay Pablo. So, basahin ko lamang po. Grab the opportunity. Then Agrippa said to Paul, "Do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?" No? Yun ang sabi ni Agrippa kay Paul. Bago ko nga pala ituloy yung aking pagbabasa, kasi po si Paul dati ang pangalan niya Pablo. Persecutor po siya ng mga Christian, no? At ngayon nung siya ay inano ng Panginoon, kinausap, no? Noon yung nabago yung niya, nagkaroon siya ng kay Lord. Nagbago po at ngayon talagang andun yung boldness niya sa pag-share ng word of God na kahit na sabihin delikado, ginawa niya pa rin po. Sabi niya nga, Paul replied, "Short time or long, I pray to God that not only you but all who are listening to me today may become what I am, except for these chains." No? Yun nga, yun yung inano niya, sinagot niya na talagang yun yung pinapanangin niya ng lahat daw ng nakikinig, no? Kung maging katulad niya, no? Na ngayon na, kumbaga na binago na ng Panginoon. Sabi dito, when Paul standing in a law court, he defending his Christian faith, no? He had been aggressively attacked by certain Jews who wanted to kill him, and in his defense, Paul retold the amazing events on his journey from Jerusalem to Damascus. He told how he carried a warrant to arrest Christian men. Ayan, yung talagang kinuwento niya po, no? Yung defense niya, kinuwento niya talaga na dati, ganon ang ginagawa niya. Nagdadala siya ng mga Christian men, women, and children, no? Tapos sabi dito, but was stopped in his tracks by a supernatural meeting with the risen, no? Yun po yung Panginoon, ascended and glorified of our Lord Jesus Christ. Yun po, yung encounter niya kay Jesus, yun yung kinukwento niya, no? Testimony, ganun, parang ganito. Tinetestify niya kung ano nangyari sa buhay niya para ma-encourage po, para maintindihan po ng mga nakakapakinig sa kanya, sa lahat ng nakakapakinig sa kanya. So, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Pablo. Ngayon, Paul na siya. And he grabbed the opportunity to speak up and telling the truth, even short or long term, about the Christianity. His mission to obey and finish his course to do the will of God. O, diba? Talagang ginagrab niya ang mga pagkakataon, mga opportunity na makapagsalita siya. Yun ng para sa katotohanan, maiksi man o mahaba, no? Talagang pinaano niya na yung mission ng Panginoon para sa kanya, binigay sa kanya ng Panginoon na gusto niyang masunod at talagang matapos, magawa ang lahat ng will ni Lord, kalooban ni Lord, no? The gospel is worth it every single time, no matter if it's short or long term. We are called to share the gospel with others, to following Jesus every day of our lives. We always grab the opportunity and don't miss a change, that we are in good physical health, that we would have faithfulness to God, to share His truth in the short term or long term of His gospel. No? So, napakaganda, no po? Tuloy ko lang po, in the short term, we may just be helping someone's faith be nurtured so that God will grow their faith. No? So, it might be daily sharing gospel with our co-worker, family member,
or close friend. All we done this is for love and truth to be fully known by those individual we share with and we pray. Ayun, so yun nga, na talagang araw-araw, no, i-desire natin, no, na makapag-share po tayo ng word ni Lord, no, sa ating nga sabi mga co-worker, mga pamilya, no, member of the family, close friend, kahit sino po. Kasi accountable po tayo sa kanila pag hindi natin share yung word ni Lord. No? All we done this is for God, love, and truth to be fully known by those individuals we share with and pray, hope, and by the power of the Holy Spirit that they would become a born-again Christian and follower of the Lord in the future. Yon na talagang sa pag-share po natin, no, at sila'y tumanggap, magiging born again po sila. Born again, dun sa mga hindi nakakaalam po, is hindi po yan reliyon. It's personal relation with God. Na dati akala ko pag sinabing born again, yung testimony ko nga before na nakakilala ko, talagang umiiwas po ako sa pag-invite sa akin sa Bible study. Kasi ako reliyon. Pero alam niyo po nung malaman ko, sabi ko nga, una, puro alibay ako. Kaso mo, yun lang ang daanan ko eh. Lagi akong talagang inaabangan pala. Ngayon sabi ko, para matigil na, sabi ko, next time. Sabi sa akin, pagsagot sa akin, ika-third time yata yung sabi niya, mahirap pag si Lord ang nawala ng time. Sabi niya ganyan. Parang hindi ako nakasagot. Tapos, ang sabi ko na lang, sige po, kung gano'n, di, mano na ako. And then, talagang sabi ko, masakit ang ulo ko, no, I'm not feeling well, pero, dahil nakasagot na ako, di pumunta ako, alam nyo po, yung encounter ko kay Lord, yung unang-una, grabe po talaga. Talagang pinagpawisan ako, tas umiiyak na lang ako. Ang sarap po talaga ng feeling. Kasi, nagkakaroon ka ng personal relation sa Panginoon. Hindi po reliyon. Sabi na, hindi tayo maliligtas sa reliyon, kundi yung tayo ay magrepent ng kasalanan natin, aminin natin at tanggapin natin ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Doon po tayo maliligtas. No? Yun po ang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin. Kasi sabi nga, life is so short. No? YOLO, you only live once. Ang buhay po natin dito saglit lang. Ang dapat po nating pagsikapan, pagsumakitan ay yung next life po natin. Na yun nga, kapag hindi natin siya tinanggap, yun lang po, nireject us, no? Yun lang po yung destined para mapunta tayo sa impyerno. And hell is real. Totoo po ang impyerno. Hindi ko po kayo tinatakot. Sinishare ko po to kasi accountable po ako sa inyong lahat. Sa lahat ng maaabot ng video na ito. Sige po, tuloy po natin. At maging follower daw ng ating Lord, no? Jesus Christ. Always put our Lord Jesus at the center of our lives to sharing His truth no matter what our circumstances, even we have faced many other hardship, sleepless night, hunger and thirst, but don't forget to remember God's grace was always sufficient and He used every circumstance in our life for our eternal good and for God's own glory. Napakaganda ng na to, verse na to, no po. Talagang naiyak tuloy ako. Sabi nga, always put our Lord Jesus at the center of our lives. Sa mag-asawa nga po, yung mga hindi nakakaalam, kumbaga, sabi nga yung tatay muna bago yung asawa. So, lagi yung siya yung bang nasa taas, mali po yun. Ang dapat po maging sentro ng buhay natin si Jesus. Siya po yung nasa taas. Pagkatapos kayong mag-asawa, pantay lang po kayo. At yung mga anak, ganun po. At talagang, pagka po yun ay sinunod po natin, makikita natin,
magiging maganda po ang ano ng ating pamilya. Amen. At tapos yun nga, to sharing His truth no matter what our circumstances. Kahit na talagang humaharap tayo, no, dumadaan tayo sa mga hirap, sabi nga dito, sleepless night, no, hunger and thirst, yung mga kagutuman, no. But don't forget to remember God's grace was always sufficient. Huwag po natin kalimutan yung grasya ng Panginoon is sufficient. Talaga sapat po, sobra-sobra pa po. And He used every circumstance for our eternal good. Para po sa ikabubuti po natin talaga lahat. So, and for God own glory. Sa iyo makakatanggap ng papuri. Lagi po nating i-acknowledge si Lord. Lagi po nating ibigay sa Kanya yung glory. Na yung kung naririnig nyo po, yung mga iba, kumbaga ako, to God be the glory. Glory to God, no? Kasi, apart from Him, we can do nothing. No? Talagang Panginoon lang po. Kundi po tayo bibigyan ng Panginoon ng lakas, no, ng buhay. Wala po wala tayong magagawa. 'Di ba? Kaya talagang yung glory po talagang sa Panginoon po 'yun. Huwag po nating aangkinin 'yun na ako nagawa ko 'to, ako ang galing ko, lahat. Yung ako, hindi po. Kasi kung wala ang grasya ng Panginoon, hindi mo 'yan magagawa. Amen. So, tuloy po natin. When we find ourselves in difficulties and dangers, let us call to mind the precious promises that we are in the hand of the Lord Jesus Christ. Yun daw po, sabi nga, tayo ay dumadaan sa mga kahirapan, sa mga, yung baga, yung danger, no? Lagi po natin i-declare yung word ni Lord, yung promise ni Lord. Yun po yung sandata natin Kahit anong mangyari, no? Yun po ang magiging sandata natin. At makikita nyo po na talagang magkakaroon po ng buhay ang salita ng Diyos. Kasi Bible is a word of God. Pero pag hindi po natin i-speak out yan with faith, no? There is no power. No, hindi po siya nagkakaroon ng kapangyarihan. Kailangan nandito po yung sa puso natin, yung faith, at pag dineclare po natin with faith talaga. Amen? Yan. Knowing that nothing can happen to us, no? Sabi dito, that God will not permit for our greater good and that His grace is always. O, diba? Hindi niya papahintulutan na may mangyari sa ating masama, no? Andyan po lagi ang grasya niya. Sufficient, sabi nga, sufficient to rescue us from every situation in which He has placed are for eternal benefit and for His greater glory. Glory to God, talagang hallelujah Lord God, talaga namang napakasarap na kung talaga po natin, ito nga yung gusto kong i-share sa inyo, yung kailangan po kasi, kumbaga sa, pag kumain tayo ng karne, diba? Kailangan po yan ay nginunguya nating mabuti para yung katas po ay talagang ma-transfer sa ating yung ating mga sa body, sa loob ng katawan. At parang yung mga yun, kambing ba yun, baka, diba? Yung kung ngumuya sila, walang talagang grabe. At isa po, makakatulong din po yun sa ating panunaw. Kasi pagka po yung konting nguya lang, nahihirapan yung panunaw natin. So talagang marami pong aspeto ng buhay natin ang natutulungan na kapag yung kailangan namnamin mo yung salita ng Diyos, no? Talagang nguyain mong mabuti, pakatasin mong mabuti, kasi every encounter mo ng word ni Lord, iba at iba. Yung bang merong ibang kapahayagan ang Panginoon
Kumbaga, yung ano, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Narinig mo na yun. Nasabi, ano ba yan? Paulit-ulit. Pero hindi po. Alam nyo, buksan nyo yung puso nyo at may panibago na naman ikaw mararamdaman at ilalagay sa isip mo, sa espiritu mo, nakapahayagan ng Panginoon dun sa word niya. Palalim ng palalim. Sabi nga, talagang kailangan bumabad tayo sa salita ng Diyos. Maging, deep, magdig pa tayo, dig pa ng mas malalim. Kasi, sorry po, talagang, hallelujah, Lord God. Thank you, Lord, for your awesome presence, oh God. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, tulungan mo lahat ng nakapakinig, Panginoon. Ano man ang nakikita namin, ano man yung nararamdaman namin, Panginoon, Lord, matransfer sa kanila, Lord, upang maging malalim din sila, Panginoon. Sa salita mo, Panginoon, Lord. At patuloy mo kami bigyan ng wisdom na nagmumula sa iyo upang maunawaan namin, Lord, ang salita mo, O God. Ang nais mong ipagawa sa amin, O God. Lord, na upang magamit mo kami from glory to glory, O God, for your kingdom expansion, O God. Lalo sa panahon ngayon, Panginoon, Lord, magkaroon kami ng burden to share your words, O God, in the name of Jesus, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, we thank you, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo, sa kapahayagan mo. Salamat, Panginoon, Lord, sa wisdom na binibigay mo sa amin. Continue to anoint us, O God. Lord, na sa pag-share namin, Lord, ng salita mo, magkaroon kami ng boldness, O God, in the name of Jesus. Boldness to share your words, O God, in the name of Jesus, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. We thank you, Lord. Maraming salamat, O God, sa pag-ibig mo, sa pagpapala mo, sa pag-iingat mo, Lord. At Panginoon, for the peace, for the comfort, for the joy. Thank you, Lord, for your favor, O God, na sa lahat ng ginagawa namin, Lord, andun ang favor mo, ang grace mo, Lord, ang mercy mo, O God, in the name of Jesus, O God. Oh, we love you, Lord. We give you praise. We give you glory, O God. All the highest action belongs to you, O God. Amen, amen, and amen. Glory to God. Maraming salamat po. Babay na po. Hanggang sa muli. Ang sarap ng talagang namnamin ang salita ng Panginoon. Amen. We love you po.